Guys, welcome na naman sa ating panibagong oras at pag-uusapan talaga naman. Itutuloy natin, no? Kung ating matatandaan, pag-usapan natin yung pagdalo ni former President Duterte sa ginawang 11th public joint public hearing ng Quadcom at talaga naman napakarami talagang sagot sa mga katanungan na ibinigay ni former President Duterte, At pero isang punto na kung saan ay nilinaw ng isa sa mga nagtatanong, isa sa mga mambabatas, Isa sa andyan sa Quadcom na talagang nagpapaalala kay former President Duterte, guys, ni Duterte kung ano pa talaga, nagbibiro ba siya, Nagbibiro ba siya nung sinabi niyang if I go to hell, so be it. Dahil ito ay isang biblical word at nililinaw ng mambabatas at sabi naman ni former President Duterte kung yan ay ano ang maging resulta, sana naman ay kung may mali si Duterte nun, dahil kung ito ay isang ito ay isang hindi magandang salita at hinahamon, ay sana naman, dahil tao lang tayo, sana naman ay maging mapatawad siya ng ating buong may kapal, guys. Ngunit talagang binigyan din ni former President Duterte ang kanyang paninindigan na talagang ayaw niya yung mga tao na masasama, lalong-lalo na yung mga abusadong pulis, Ito ipaparinig natin yung tanong ni Congressman Abante, sa kanyang tanong doon kay Duterte. Mr. President, and I do not want you to go to hell, because if you are going to read the description of hell in the Bible, mabigat. It's terrible. Mabigat po, terrible po. Yeah. So you do not want to go to hell. Well, even your lawyers do not want to go to hell with you. Kung Mr. ganun President. ang resulta ng sa ginawa ko, sir. Nagbibiro lang po ba kayo doon o talagang totoo po sinasabi niyo? But all I did, bakit ako papatay ng tao? Bakit ako, why would I inflict injuries or death on a person na may mga pamilya yan mas masakitan? Ito ko, I mean, I must be insane to go into a campaign against crime just to kill. Hindi ko trabaho ng pulis at hindi paniwala yung pulis sa akin, sir. Mr. Chair, Mr. President, I understand po sinasabi niyo sa Masasabi, pero the thing is, when you begin to say, if I go to hell, so be it. yes, I do not think that you believe in it, Mr. Chair. I do not think so. Pero anyway, tutuloy ko po itong tanong ko. I do not need you to confirm this statement because meron po namang video rito. Meron play clip. Hindi ko napapakita pa dito. But you said publicly, and I quote, if you are corrupt, I will fetch you using a helicopter to Manila and I will throw you out. I have done this before. Why would I not do it again? I would like to just mention the words, I have done this before. Why would I not do it again? So, nafe-feel ko po. Ito kasi mga binibitawan salita, guys, ni Duterte, talaga namang hindi ito pang-ordinaryong statement, ito ay statement para sa isang taong talagang mayroong lakas na loob na gumawa ng hindi magaganda at kaya na, alam nyo na, yung gano'n ng tao, At lalong-lalo na sa isang presidente, talaga nabibigla ang taong bayan. Talagang mabibigla ka na, bakit talagang gano'n? Pero palang gano'n. Pero ang punto doon, ang subject sa mga issue na ito, sa mga maaring makaranas ng ganyan, yung mga hindi magagandang loob rin na kung saan ay nagbibigay ng perwisyo sa bayan. Ito, tutuloy natin kung ano ang sagot niya. Ito ba ay may katotohanan? O ito ay isang joke-joke na naman at isang ito tutuloy natin, Po, sir, that you
are justified in doing so, basta sa tingin nyo, corrupt. Hindi, sir. Hindi po ba? Hyperbole lang yun, sir. So, Mr. Hindi Chair, papayag ang piloto niya, sir. ikaw, kinabaw, ito, Mr. Chair. Biglang So if bawi, you feel no? just justified in doing it, can you please name to us the victim? Sino po yung tinapon ninyo sa Ay, wala. helicopter? Sinabi niyo po eh, Oh. I have done this before. Why would I not do it again? But sino po yung tinapon ninyo? Can you please name the victim? Well, sir, sabi ko, O nagbibiro po kayo, no? istorya lang para sa kriminal. Pero paano mo itapol niya, sir? Saan mo pa yung... Ano po yan? Parang hyperbole, ano ho? hyperbole nga. O yan. So hindi po totoo ito. Now, ay gusto ko pong sabihin sa inyo. Pareho kayong malalagdag. Isa po ako Pasun doon ka ng hangin. na marami po ang bumoto sa inyo. Anyway, Oo. sige. Dahil naniniwala sa inyo. At marami pa. Sa amin lang mga baptist, naniniwala pa rin sa inyo. Pero, pag ito na mga salita ninyo, eh medyo mukhang hindi na po yata tama sa dating Pangulo na magsalita ng ganyan. Sapagkat naniniwala po ako na kahit sabihin niyo po yung mga kiling-kiling, meron pa rin kayong compassion eh. Tumutulong kayo sa ating kapulisan. Tumutulong kayo sa mga nangangailangan. Meron pa rin kayong compassion. And I would even think today that your compassion even overcomes your thought of killing someone else. Sir, this world is there's the evil and there's the good. So, if you are a human being dito, you do so many things in life. Mamili ka lang between the right and yung mali. Opo. So, pag pinili mo itong mali, you are bound by what you do in this life. Tama yun, Mr. Chair. Tama po yun, ang inyong statement. Pag pinili nyo ang mali, ito po ang tanong ko. Tama po ba ang pumatay? Kahit po, teka, Mr. Chair. Tama po ba ang pumatay? Kahit alam nyo na ito ay tinatawag Magkasing tunog, no? Sa tanong ni Senator Risa Hontiveros sa Senado, no? Tama po ba? Di ba, meron ganun ang tanong, kung di ko nagkakamali, tanong ni Senator Hontiveros, tama po ba na pumatay ang pulis inline sa duty? Sagot naman ni Duterte doon pag nang laban. Pag nang laban, kasi talagang i-encourage yung criminal, yung nahuhuli na lumaban para wala na, para sabi ni Duterte, para maging malinis at wala nang hahanapin pa bukas. Wala nang magnanakaw, wala nang abik, wala nang kung ano-ano. So guys, ito, titignan natin kung pakikinggan natin kung ano ang maisasagot ni Duterte, former President Duterte, ukol sa tanong na ito. tinatawag sa batas, ako hindi po abogado po. Tinatawag sa batas na in flagrante delicto o in the act of committing a crime. Oo. Ngayon, I have proven that kung po yan susundin po natin, wala po kayong pinagkaiba sa Pariseo nung panahon ng Panginoong Jesucristo. Nung ang Pariseo nakahuli po ng isang babae that was caught in the act of adultery. They are about to stone them. Stone her. Babatuhin na po. O nilapit po nila kay Kristo. At sinabi po nila sa ating Panginoong Jesucristo, anong gagawin mo dito? Sapagkat ayon sa aming batas, in flagrante delicto ito, dapat to patuhin hanggang sa mamatay. Ano pong ginawa ng Panginoon? Mr. President, Mr. Chair, siya po ay sumulat doon sa ground. Wala siyang sinabi, sumulat lamang po sa ground. Nakita mo ng mga Pariseo ang sinulat. Isa-isa po silang umalis. Bakit po? Palagay ko, ang sinunod mo ng Panginoon, yung mga kasalanan ng mga Pariseo, hypocrisy, corruption, lahat po. Ngayon, naiwan po doon yung babae. That was caught in the act of adultery. Biblical Sabi po ng Panginoon sa kanya, where are your accusers? Ang sabi po ng babae, none, Lord. Ang sabi po ng Panginoon sa kanya, neither do I condemn you. Go and sin no more. Hindi ho
ho ba mas maganda yung salita ng ating Panginoon to? Mr. Chair, Mr. President. Hindi na ako papatay, sir. Retired na ako. No more na, hindi na ako mayor. Ayaw ko na rin. Alam niyo, Mr. Chair, Mr. President, kaunti lang po yung tanda niyo sa akin. Dapat talaga mag-retire na ho tayo. Retire na ako, sir. Ayaw ko na. Anyway, Magkaiba eh. ganito po yun. Ang sabi po niyo, Ganito na lang, sir. batas lang po ako. Yan sabi niyo, prosecutor kayo eh. Kanina sinabi niyo po, Tama. batas lang po Hanggang ako. dyan lang talaga siya sa batas. Ano pong batas? Yan po ba yung batas ni Mayor President Duterte o batas po ng Pilipinas? Sir, bago ko sagutin yung ano sir, Ayan na. kung may kasalanan man ako, Yun. ayaw kong pumunta ng impyerno. Salamat po. Pastor ko man, sir, tulungan mo Pero, na lang ako. Mr. Chair, hindi po ito confessional. Ano po? Ito po ay quadcom hearing. Pagdasal na. Well, of course, you have a dual... Pagdasal mo na lang rin ako, sir, kasi alam mo man talaga na Mr. President, trabaho lang yun. bago niyo po sabihin niya, pinagdadasal ko po kayo. Salamat. Totoo po yun. Meron na Totoo po siyang- yun. Hindi po dasal na ama namin, ha? Hindi po dasal na Our Father. Ito po ay dasal coming from the heart. Salamat, Tulad sir. ng aking nabanggit sa inyo kanina, coming from the heart. Opo, ngayon. Sinabi po ninyo rito, ha? Mas mabuti pa na makulong ka at maghirap ka sa kulungan. Eh bakit po kayo pumapatay? Mas mabuti pala na makulong tong mga hayop, ay sorry po, itong mga drug lords na ito o mga drug pushers na ito. Bakit po sinasabi nyo kanina pa na pumatay kayo ng tao? Sana pinakulong la lamang po ninyo. Ano po? Sige. The records of the police will bear me out. Few instances, sir, pero karamihan yan, may hawak talaga ng Bakit? Yun nga, front ko yung mga yan, sila. Hindi police, of course, kasama. Nalaban. Okay, nang Eh, wala magawa. na yung sinabi ng kidnapper. So, 3 of them, nasasakyan sila, sir, may carbine. Ako naman, ang hawak ko 45. Yung dalawang pulis na, tatlo lang kami. Eh, yun, no? Yun sa tanong ni Congressman Abante ay yun nga, mababalikan natin yung mga sagot at pahayag ni Duterte noon pa man, eh wala eh. O, sasabihin wala eh, galit ako sa masama. Kaya dito guys, kung ano man ang magiging epekto nito pag sa kanya, no, kay former President Duterte, ay sana ay naayon sa batas at naayon sa tamang investigasyon. Okay? Hanggang sa muli po, ito po ang G5 TV. Maraming salamat at mabuhay ang buong Pilipinas.